Hello everyone! Welcome po ulit sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, andito pa rin po ako sa Calawag, Quezon. Meron pa rin po akong i-aalok sa inyo na property. Siya naman po ay 10 hectares. Yes po, 10 hectares naman po ito. At napakamura po ng 10 hectares na to. Then mula po doon sa National Highway hanggang dito po sa aking kinatatayuan to, nasa 1 kilometer po ang layo niya. Then kita nyo naman po, medyo hindi pa po talaga develop yung kalsada. Ano po, ang tawag po sa kalsada na yan na dinalay-dulan natin papunta dito ay Farm to Market Road. Kaya po malapad po ang kalsadang yan na gagawin dito or naka-propose dito sa property na to or dito sa area na to. Then dyan po sa unahan na yan, meron po dyan sinubdivide na property ni Lote-Lote. Then next, ito na pong akin na to na iaalok sa inyo. Ano po, dito po sa Farm to Market Road, may frontage po siya na more or less po ito ay 100 meters. Okay, tara po at papasukin natin ang 10 hectares ng Calawag, Quezon. Okay, yan, naiikutan pong yan ang aking camera. Kasama na po yan sa 10 hektarya. Ano po, okay, ayan po ang aking mga buddies. Sila po ay namamahinga dahil sobrang init. Kami po ay nag-area talaga. Nagpilit po kami mag-area ngayong araw. Ano po, kasi bukas ay Lunes na naman. Medyo higpit na naman po ang ating mga trabaho. Kaya ngayon po ay sinamantala ko muna. Okay po, dito po sa property wala po tayong problema kasi ayan, may source of electricity dito sa area. Ayan po, kasama pa rin po yan sa 10 hectares. Napakamura po ng 10 hectares na to. Ano po, mamaya po ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ito naging mura. Okay, yan, may pili. Ayan, halos pantayin po itong nakikita ko dito sa kabungaran. Ano po? Okay, tara, pasok tayo, tay. Okay, sabi po ni tatay, ang korte po ng lupa niya ay 4 na muhon lamang. Ibig sabihin ay kwadrado. Patingin nga, itay. Yan, ito. Ay. Ito yung nabinto ko kay Charity yan. Hay, nako si tatay. Mamaya ka na nga, itay tani. At ako muna ay magbablog muna, ano. Diyan ka na muna, mamaya ka na magdaldal sa akin. Okay, ayan po, mayroon ditong mga mahogany, then may pili again, then langka. Ang property po ay hindi naman po siya pantay na pantay. Meron din naman po siyang paumbok ng konti. Ayan po. Pero ang ganda po ng shape ng property. Ayan, langka, kainito, nyog, yun po ang nandito sa area. Aba, medyo maganda-ganda ang vlog ko ngayong araw dito sa Calawag. Ang gaganda po ng property na nakita ko. Okay.
Marami pa rin naman po siyang nyog. Ayan, halos po pantayin. Mga mahogany po pili ang nandito at saka mga nyog. Halos lahat po ay pantayin. Ang ganda po nung area. Magandang araw po! Itay, may aso, parne! Baka ako'y habulin! Ayan po ang mga nyog. Kulang lang po talaga sa linis. Ano po? Marami pa rin po siyang mga kahoy-kahoy gubat. Ayan, meron ditong daranghita. Then, ayan po ang mga nyog niya. Ayan po siya. Ayan po ang mga nyog. Ang dami pa rin po niyang. Okay. Dito naman po tayo sa kabilang side. Ano po? Ayan, mga nyog pa rin. Pero yung nyog po niya ay hindi dasik. Ano po? Hindi po tulad na po kanina na talagang punong-puno po siya ng nyog. Ito po ay hindi po siya dasik. Ayan. Pero marami pa rin po siyang nyog. Kulang lang po talaga siya sa linis. Ang ganda po ng shape ng property, Okay. Ayan po siya. Ang medyo hassle lang po talaga sa kanya dahil hindi pa po talaga totally develop yung kalsada. Pero sabi ko nga po sa inyo, ang kalsada po ay nadidevelop naman po yan. Wow, ang ganda dito Meron siyang pantayin pa. Tay! Aso, baka ako'y habulin. Ay, maliit man yan, pero malupit yung mga gat. May rabies yan. Hay, tuta. Huwag kang mangangagat, ha? Bad mga gat. Takot ako sa turok. Andun baga sa dinaanan natin. Ayan. Sa lawak po ng 10 hektarya ay talaga pong hindi po natin itong maiikot ng husto. Ayan. Meron po siyang palaya na hindi na po na tataniman. Kasi po matanda na po yung isa sa nasa titulo nito. Ano po? Ayan. Okay, ayan po, may antipolo, batino. Yan po ang nakita ko dito. Ito pong palaya na to, hindi naman po lahat sa kanya. Ano po, tumusok lang po yan dyan. Pupunta po yun dun sa mangga na yun na malaki. Yun po yung property. Then eto na pong side na are. Ano po? Ayan. Dito po sa likod ay medyo po walang nyog. Bakante talaga siya. Ayun, may nakita po akong nara doon sa dulong yun. Then pili po siya na malalaki. Tay, tara doon sa may bandaron, tay. Tara doon sa may bandaron. Tara doon. O dito. Takot ka rin pala sa aso, ha? May mga mangga, ang daming mangga. Ayun doon may mangga Mga bunga. Dito po ay medyo po dito walang tanim. Ano po? Mga pahingilan-ngalan lang po yung nyug niya dyan sa part na yan. Pero po yung property ay flat na flat. Yun naman po yung kagandahan niya. Okay. Opo, ito lang po. Medyo nag-ano lang siya ng konti. Medyo umumbok ng konti. Ano po? May nasa 500 pa kaya itong nyug? Wala na. Meron pa po. Pero pagkasama maliliit, mahigit 2,000. Pagkasama maliliit, mahigit 2,000. Marami pa din. Hindi pa sila nangangawit Pwede ba tayong pumunta doon sa may bahay, tay?
Hindi kaya tayo kap... Ha? Hindi. Duman sa may karsada lang. Yung kayang mga asong yan ay. Okay. Ayan pa rin po siya. Flat na flat po yung area. Ano po? Konting-konti lang naman po yun. Parang umumbok lang siya. May signal din pati telepono. Yan ang linya ng 20. Mm-mm. Andiyan ang engineering, engineering property. Ayan. Dito pa rin po kami sa kabilang side naman. Ano po? Ayan siya. Kulang lang po talaga siya sa linis. Pero ang ganda po ng property. Ano po? Hindi po siya mabundok. Hindi po siya katulad ng ibang mga property na pag malalaki pong area ay napaka tataas ng bundok. Ito po hindi. Medyo lang po talaga siya linisin. Yun lang po talaga. Okay. Ang presyo po nito is 3.5 million. Negotiable po yan. Bakit? Napakamura, Geraldine, ng property. Ito po yan. Yung pong titulo nila, yung titulo ng property na to is nawawala. Ngayon, yung isa po sa nakapangalan sa titulo ay buhay pa. Pero yung iba ay mga patay na. Pero meron na po silang extrajudicial settlement. Yung pong sa property na to. Ngayon, doon po sa 3.5 million na yon, kasama po doon yung pag-process ng title. Kasi yun po ay eco-court. Para makakuha tayo ng panibagong copy ng title sa RD. Ano po? Pero marami pong pamamaraan. Ikikwento ko na lang po sa inyo kung sakasakaling kayo mag-inquire sa akin about dito sa property na to. Sasabihin ko na lang po sa inyo yung mga gagawing pasunod-sunod. Ano po? Ito po ay may bawas pa po ito sa 3.5 million. Ito po nag-end sa sa may kawayan na to. Ano po? Ayan. Then yan. Diretso po yan doon. Papunta doon. Talagang marami po siyang nyog. Nga lang ay maliliit pa. Hindi po siya katulad nung blinag ko talaga kanina na super duper na daming nyog. Talagang productive siya. Ito po ay medyo kakaunti po talaga ang nyog niya na namumunga. Sinusubasta lang po talaga ito nung may-ari. Dahil siya ay matanda na, sabi nga po niya, kapag ka daw hindi niya ibinenta, kaya niya po sinusubasta para habang siya ay nabubuhay pa ay matikman niya yung magiging pera. Kasi pag daw siya ay namatay, pag-aagawan lang at pag-aaway-awayan lang ito. Kaya mas mabuti daw na maibenta niya na kahit subastahan lang. Napakamura po talaga nito. Isipin niyo po 10 hektarya. 3.5 million, negotiable pa po siya. Then dun sa 3.5 million na yon, sagot niya po yung about doon sa second ownership na kukunin sa RD, yung eco-court po baga. Ayan, ipapaliwanag ko po sa inyo kung sakasakaling magustuhan ninyo ito, mag-inquire kayo sa akin. Ipapaliwanag ko po sa inyo yung about po doon sa lost title. Ano po? Kasi yan po ay may nangyari na rin po kaming ganyan na property na naibenta namin. Siya po ay lost title. Lumabas naman po agad yung titulo. Yung second owner po ay lumabas agad. Ano po? Kaya lahat naman po ay may pamamaraan. Basta't nasa tamang proseso. Ayan, napakarami po talagang damo. Pero ang dami pong nyog. Sa totoo lang po, napakarami niyang nyog. Maliliit lang po talaga. Kaya po yan hindi masyadong lumalaki agad. Kasi nga po sa dami po ng damo, nag-aagawan po sila ng sustansya. Kagaya po nung nabenta ko doon sa Magibuay, sa Tagkawayan, siya po ay talagang punong-puno ng damo. Pero nung siya po ay napatabasan ko, ay doon ko po nakita na napakarami po palang nyog na mga nakatanim doon na maliliit. O ngayon, ang ganda na po ng nila, ang ganda na po ng yabong nung nyog. Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Calawag, Quezon, 10 hectares.
3.5 million, negotiable pa po siya. Then, kinikita ko na po sa inyo yung kalagayan ng titulo kung bakit po yun isinusubasta ni seller. Meron na po silang extrajudicial settlement. Ang dami po niyang fruit bearings. Ayan, meron pa po akong nakita dito na rambutan. Ang dami pong fruit bearing sa loob. Marami pa rin pong mga kahoy sa loob. Then, yung nyug po niya, ayun, medyo maliliit pa po yung iba. Nasa 500 ka puno po yung namumunga. Then, kung bibilangin po kasama yung maliliit is nasa 2,000 ka puno pa po. Ano po? Then, along farm to market road, yung property. Kaya po tinawag na farm to market road. Ngayon ko lang po naalaman kay tatay na ang barangay road ay maliit ang sukat ng kalsada. Pero pag farm to market road, malaki po ang sukat ng kalsada. Ano po? Talagang marami pa pong hindi alam ang inyong lingkod. Kaya kailangan pa pong mag-aral ng husto sa ating trabaho. Okay, yun po. Mula po sa National Highway hanggang dito po sa property is nasa 1 kilometer po ang layo niya. Kita nyo naman po kanina yung kalsada, talagang hindi pa po siya develop. Pero nakakapasok na po ang sasakyan. Ano po, basta po yung sasakyan natin is 4x4, makakapasok po siya hanggang dito sa property. Ang frontage niya po dito is more or less po ito ay 100 meters. Then, ang property po ay almost flat. Ang kumbaga po umumbok lang. Kasi ito pong side na to, medyo po ito umumbok lang ng konti. Pati po yung doon sa may bahay kanina. Pero doon po sa may likod ay doon po nagpantayan. Yung pong may tubigan po na konti. Ano po? Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po ako maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po, thank you for watching!